May hawak na po na bentahe ang Meralco Bolts para nga po sa huling twice to beat spot sa PBA Commissioner's Cup Quarterfinals. Nasa 7-3 ang record ng Bolts ngayon at meron pong dalawang laro pa ang natitira sa elimination round. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Meralco para makuha ang playoff incentive. Pero kung matatalo sila sa huling dalawang laro ay posibleng makahabol ang Magnolia Templados Hotshots. Nasa 6-5 po ang record ng Hotshots at makakaharap nila ang Meralco sa huling laro ng Elims. Kailangan pong manalo ng Bolts laban sa Terra Firma mamaya para maiwasan po ang komplikadong tiebreaker at diretso pong maisiguro ang number 4 seed sa kasalukuyang pong liga. So go Coach Luigi Trillo at Meralco Bolts. Ate Dina, nanonood ka ba mamaya? Good morning, Tita Dina. Balik aksyon naman po ngayong araw ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa round of 64 Italian Open. Makakalaban niya po ang Chinese na si Wang Xinyu na nakakuha ng first round bye bilang 31st seed. Nakaschedule po ang laban mamayang alas 4 ng hapon. Kasalukuyang world number 33 si Wang. Unang nagtapatang dalawa sa ASB Classic noong Enero kung saan natalo si Ayala 5-7, 7-5 at 6-4. Nakaabante si Ayala sa second round matapos pong talunin noong isang araw si Magdalena Frek ng Poland. At samantala po naman mga kapatid, gumugulong na po ngayon ang paghahanda po naman ng bansa para po sa hosting ng Asian Beach Games sa 2028. Nakipagpulong po ang Olympic Council of Asia, Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission kay Pangulong Marcos Jr. Ito ang unang OCA-level hosting ng bansa mula po nang ganapin dito ang Asian Games noong pang 1954. Sa Cebu, inaasahang gaganapin ang event. Nakikitang ito'y tanda na maaasahan po ang bansa sa regional cooperation, partikular sa larangan ng sports. Kumubra ng 3 ginto, 4 na silver at 2 bronze ang Team Pilipinas sa Asian Beach Games noong pong nagdaang buwan. Suportado naman po ng Strong Group Athletics ang Alas Pilipinas Women. Nangako po ang SGA na ipahihiram sa pool ng pambansang koponan ang sino mang mapipili nila sa mga PVL draft sa hinaharap. Hawak po ng Strong Group ang Zeus Coffee Thunderbells at Farm Fresh Foxy sa PVL. Gaganapin po yan sa bansa ang FIVB Women's World Championship sa taong 2029. Sasaluhin din daw ng SGA ang sweldo, allowance at incentives ng mga madadraft na player habang nasa national team. Naging issue nito ang pinalutang na Alas Pilipinas draft ng Philippine National Volleyball Federation para masolusyonan ang player availability. Kasunod nito, naglabas din po ng pahayag ang PVL na kailangang aprubahan na muna ng mother clubs ang pagsali ng player sa national team. Samantala, winner po ang Pinoy na si Ryan Tugawin sa Stage 8 ng 2026 MPTC Tour of Luzon. Bigla pong bumilis ang padyak ng excellent noodle cyclist sa huling 500 metro para maagaw ang panalo. Tumagos sa finish line matapos po ang 3 hours, 60 minutes and 58 seconds. Pangalawa ang Malaysian na si Arif Rosaidi at Marvin Mandak ng Go for Gold Philippines. Siya ang ikalawang Pilipinong nanalo po ng lap matapos din pong magwagis ni Dave Montemayor sa Stage 3. Magpapatuloy pa rin po ang karera ngayon pong Biyernes. Sa Stage 9 naman mula Lawag, diyan po sa norte hanggang sa Candon sa Ilocos Sur, baby girl. Ito na nga po mga kapatid, ang ganda nung naging laban dahil kahapon finally nanalo na po ang Pilipino na si Tugawin. Talagang mulawin, ang galing po nung pagkakapanalo niya. Abangan niyo po yan, pwede niyo mapanood sa Pilipinas Live app. Yun pong full na naging coverage ng 1PH dito nga po sa 2026 MPTC Tour of Luzon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.